Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Usapang Miss Universe Philippines 2025 po tayo in this video at atin pong pag-uusapan itong pambato naman ng Bohol kasi sinusubaybayan natin ang mga ganap ng ating mga kandidata at mga malalakas. Sa tingin natin ay may potensyal na papatungan ng corona dito sa MUPH 2025. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At kamakailan lang po ay usap-usapan nga itong pambato ng Bohol na si Tyra Goldman na isa rin sa pinakamalakas na pambato or kandidata dito sa MUPH 2025. Talagang marami na po mga kapolitika ang nakakapansin sa kanya, most especially sa kanyang communication skills aside dito sa kanyang malakatriona na ganda. Actually, ang sabi nga ng iba ay halong Catriona Gray at Megan Yang daw itong beauty ni Tyra Goldman at plus factor pa yung magaling din siya sumagot at yung kanyang communication skills ay masasabi natin na napaka-fluent po sumagot itong si Tyra Goldman. Napakaganda rin po ng kanyang accent mga kapolitika. Kung kaya ngayon ay patuloy na pinag-uusapan itong pambato ng Bohol. So mga kapolitika, doon sa ating mga naunang video ay napag-usapan natin itong si Iliana at itong si Atisa Manalo. But this time around ito ngang pambato ng Bohol kasi ating napag-alaman na hindi pala sa Amerika kahit ganito po kaganda yung accent ni Tyra Goldman ay sa Cebu lumaki itong pambato ng Bohol. But yung parent niya is nasa Bohol, yung mama niya ay isang Boholana. So dito naman po sa isang photoshoot or pictorials ay kitang-kita si Tyra Goldman na napakaliksi niyang kumilos at marami na po ngayon ang threaten sa kanya. At ang sabi nga ng iba ay corona lang daw po ang kulang dito kay Tyra. Napakaganda po mga kapolitika. Masasabi ko na pag ito ang ipinadala doon sa Thailand, kung hindi man si Atisa ay kung hindi si Atisa or si Iliana ay ito na lang si Tyra Goldman. So sa ngayon po is tatlo po yung nakikita natin na lumilitaw at talagang nag-i-stand out dito sa mga ganap sa MUPH 2025. Itong pambato ng Bohol, itong pambato ng Siniloan Laguna at itong si Atisa Manalo. Sila yung matunog na pangalan dito sa social media na usap-usapan ngayon ng mga netizen. And besides, meron rin po pala tayong balita dito sa Miss Universe 2025 kasi binigyan na po ng full access or full authorization itong si Mr. Nawat na mag-organize ng Miss Universe 2025 na gaganapin doon sa kailang bansa. Sabi dito sa GMA News, Nawat Itchar Grisel Miss Grand International MGI PCL is now authorized to officially organize the Miss Universe 2025 pageant in Thailand this November. The Thai business mogul made the official announcement via Instagram Thursday. So yun po mga kapolitika ang balita. So ano ba yung masasabi natin dito kasi sa tingin ko itong mga nangyayari dito sa Miss Universe ngayon na kung saan ay nakipag-deal na itong organization dito kay Mr. Nawat. Sa tingin ko meron po at itong impact dito sa ating mga ipapadala doon sa kailang beauty pageant, mainly sa MGI at itong sa Miss Universe. Ang sabi nga ni CJ Opiasa ay alam na daw niya paano kilitiin itong si Mr. Nawat. So kung meron mang malaking say itong si Mr. Nawat sa maging resulta, which I believe na meron talaga sa this year, especially na nabili niya na yung franchise ng Thailand, siguro naman ay pwedeng magbigay ng tip itong si CJ Opiasa sa susunod na Miss Universe Philippines na ipapadala natin doon sa Thailand kung paano nga ba kilitiin itong si Mr. Nawat para naman at least ay magkaroon tayo ng magandang placement kahit man lang top 5 sa Miss Universe 2025. Mga kapolitika, ano ang inyong maging reaksyon dito sa pagrampa ni Miss Bohol Tyra Goldman sa isang photoshoot? At ano ang inyong maging reaksyon na binigyan na po ng full access itong Miss Grand International na si Mr. Nawat para mag-organize, mag-orchestrate dito sa Miss Universe 2025? At ano sa tingin nyo ang maging impact nito sa ating bansa? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.